Marami ang nagsasabi na ang agimat na ito ay malakas at makapangyarihan. Kaya marami ang nagkaka-interes na magkaroon nito dahil sa taglay na bisa nito. Ginagamit ito para hindi mapansin ng mga kaaway kahit dadaan ka sa harapan nito. Maski ang aso ay di makakapansin sa iyong pagdaan. Sa madaling sabi, ang agimat na ito ay magaling sa larangan ng tagabulag. Kaya ang agimat na ito ay hinahangan ng mga masasamang loob o magnanakaw dahil kapag hawak nila ito ay kaya nilang pasukin ang mga bahay na walang makakapansin. Kaya sinasabi ng iba na ang agimat na ito ay pwede sa kaliwa at pwede rin sa kanan dahil pwede ito magamit sa kasamaan. Pero ang tanong, paano nga ba ito makuha? Sa mga nais magkaroon nito ay isiping maigi dahil ang agimat na ito ay hindi madaling makuha. Hindi rin ito madaling mapasakamay ng mga masasamang loob dahil ang agimat na ito ay may kaluluwa at ito ay mapipirwisyo mo. At ang kapangyarihang nakapaloob sa agimat na ito ay galing sa kadiliman. Narito ang paraan sa pagkuha mo nito. Sa araw ng Huwebes Santo sa ganap ng alas 12 ng hating gabi, ibig sabihin yan ay Biyernes Santo na kinabukasan, ay magpunta sa liblib na sementeryo. Dapat ikaw lang mismo ang pumunta, bawal magdala ng kasama sapagkat hindi ka pagbibigyan ng mga kaluluwa na magkaroon nito. Humanap ka ng lumang nicho at bago basagin ay magdasal muna, humingi ng kapahintulutan sa may-ari na kunin o hingiin mo ang tuway nito. Saka basagin at kapain ang parte ng tuhod. Kapag wala kang nakapa na tuway o nikap, ibig sabihin ay hindi ka pinagbibigyan sa iyong kahilingan na mapasa iyong ang kanyang tuway. At kapag nakapa mo na merong tuway, ibig sabihin yan ay ibinibigay sa iyo ang kanyang tuway. Dapat dalawa ang iyong makuhang tuway sapagkat ito ay pinagdidikit upang mas malakas ang bisang taglay nito. Ano nga ba ang taglay nito? Gaya ng aking nabanggit, ito ay magaling sa tagabulag na ninanais ng mga masasamang loob dahil pwede ito magamit sa kaliwa. Magamit rin ito sa lihis bala at kabal. Pwede mo rin utusan ang kaluluwang nagmamayari sa tuway na ito na parusahan ang iyong mga kaaway o kagalit. Sa pag-aalaga ng tanga na ito, kung meron ka ay mag-alay ka ng misa isang beses sa isang linggo. Kaya dapat makuha mo ang buong pangalan at apelyido ng may-ari ng tuway na ito. At ito rin ay pinapakain ng dasal orasyon na naaangkop sa tuway-tuway tuwing araw ng Martes at Biyernes. Dahil kapag di ito mapakain ng dasal at hindi naaalagaan ng tama ay tiyak babalikan ka ng kaluluwa ng may-ari ng tuway at maari kapahamak o ikabaliw ng nagtatanga nito. Yan ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi madali ang pagtatangan ng tuway ng tao. Hanggang dito na lamang ang ating kaalaman para sa araw na ito. Muli, maraming salamat sa inyong walang sawang panonood. God bless us all.